programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Buhay ni Zoe ang kapalit sa mga plano ni Doc Carlos. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Bistadong-bistado na nga itong si Doc Carlos dahil napag-alaman mismo nitong si Doc Kim Yang na wala si Doc Carlos sa loob ng mental facility nang saktong puntahan ito ni Doc Kim Yang para i-check kung talaga bang tama ang hinala niya na hindi baliw si Doc Carlos at hindi nga nagkamali si Doc Kim dahil pagdating nila mismo ng nurse na kaibigan ni Annalyn ay wala na si Doc Carlos sa kwarto nito. Nakalabas na ng mental facility si Doc Carlos at ang hinala ni Doc Kim ay pupunta si Doc Carlos sa kasal ni Lynette at RJ. Kaya sa sobrang taranta ni Doc Kim sa kaligtasan nila Annalyn, tinext agad ni Doc Kim si Annalyn para sabihin kung ano ang nangyari at sabihin na nakatakas na si Doc Carlos at panigurado na papunta na si Doc Carlos sa kasal ni Lynette at RJ. Inasikaso ni Doc Kim ang nangyari at ang insidente. Nireport ni Doc Kim na nakatakas si Doc Carlos at kailangang managot din ang mga taong involved sa pagpapalabas kay Doc Carlos sa mental hospital dahil tinotolerate nila ang masamang gawain nitong si Doc Carlos. Bigo na din si Gilbert na maabutan si Doc Carlos sa mental facility. Kaya naman tinawagan niya si Morgana para sabihin ang balita na nakalabas ng mental facility si Doc Carlos. Habang kausap ni Gilbert si Morgana sa cellphone, narinig ni Zoe ang balita na nakalabas na ng mental facility si Doc Carlos. Kaya dali-dali na umalis si Zoe at nagpunta ito sa simbahan. Natatakot naman at natataranta si Morgana sa maaaring mangyari kay Zoe. Kaya inutusan ni Morgana si Gilbert na dumiretso siya sa simbahan para pigilan si Doc Carlos sa gagawin nito sa kasal ni Lynette at RJ. Dahil ayaw ni Morgana na madamay si Zoe sa gagawin ni Doc Carlos. Kaya mas mabuti na mapigilan nila kung ano man ang mga plano ni Doc Carlos. Nang makarating kay Annalyn ang balita na nakalabas na ng mental facility si Doc Carlos, ay hindi nag-aksaya ng oras si Annalyn para tawagan si Chang Susan at sabihin ang nangyari. Nataranta at natakot na si Annalyn sa pwedeng mangyari dahil sa paglabas ni Doc Carlos sa mental facility. Sinabi ni Annalyn kay Chang Susan na posibleng magpunta si Doc Carlos sa simbahan para pigilan at guluhin ang kasal ni Lynette at RJ, kaya dapat ay mag-ingat silang lahat. Dahil halang ang bituka ni Doc Carlos at kayang-kaya nitong pumatay para sa pinakamamahal niya. Nagsabi si Annalyn na papunta na siya ng simbahan at pagsabihan na lang muna ni Chang Susan ang tatay niyang si RJ para mapag-ingat at bantayan ang paligid kung nandoon si Doc Carlos. Tumawag na din ng mga kapulisan si Annalyn para makasiguro sa kaligtasan nilang lahat. Sa simbahan, pilit kinukumbinse ni Zoe si RJ na wag muna nilang ituloy ang kasal nilang dalawa ni Lynette dahil may disaster daw na paparating. Ituloy na lang daw nila RJ ang kasal sa ibang araw. Nagtataka naman si RJ at sila Giselle sa kinikilos at mga sinasabi ni Zoe. Hindi na papigil si RJ. Ayaw ni RJ na pakinggan si Zoe dahil matagal na daw na inaantay ni RJ ang pagkakataon na yon para ikasal sa pinakamamahal niyang si Lynette. Kaya wala na kahit na sino man ang makakapigil sa kasal nilang dalawa ni Lynette. Pero hindi pa din tumitigil si Zoe
Halos magmakaawa na si Zoe na umalis muna sila ng simbahan dahil ayaw ni Zoe na may mangyaring masama kay RJ dahil sa pagtataka ni Giselle sa nangyayari kay Zoe at pinagsabihan ni Giselle si Zoe kung ano ba ang pinagsasabi ni Zoe kay RJ at kung ano ang disaster ang sinasabi nito. Walang nagawa si Zoe kundi aminin na nakalabas ng mental facility si Doc Carlos at sure daw si Zoe na pupunta yon sa simbahan para guluhin silang lahat para hindi matuloy ang kasal ni Lynette at RJ. Kinabahan ang lahat sa sinabi ni Zoe. Hindi alam ni Zoe kung tama ba ang ginawa niya na sinabi niya ang katotohanan pero wala nang magawa si Zoe. Kailangang iligtas ni Zoe si RJ dahil ayaw ni Zoe na mapahamak ang peking daddy niya na si RJ. Napatingin ang lahat sa paligid nila. Hindi nila alam na nagmamasid na sa simbahan si Doc Carlos at nag-aantay na lang ng pagkakataon para isagawa lahat ng plano nito. Nagwika si Doc Carlos habang nakatago sa isang sulok sa halamanan na kung hindi din daw mapupunta sa kanya si Lynette ay mas mabuti daw na walang makinabang kay Lynette. Kaya humanda daw ang lahat sa gagawin ni Doc Carlos dahil wala siyang sasantuhin kahit na sino. Nagsuot si Doc Carlos ng pangmadre para makapasok sa loob ng simbahan. Nang sa ganon ay magawa niya ng maayos kung ano man ang binabalak nito. Handang-handa na si Doc Carlos na tapusin ang lahat ng dapat tapusin dahil sa palagay ni Doc Carlos ay pinagtaksilan siya ni Lynette dahil magpapakasal ito kay RJ. Dagdag pa ni Doc Carlos na walang magiging masaya sa kanila at walang kasal na magaganap dahil kung hindi din naman daw mapupunta sa kanya si Lynette ay magkamatayan na lang daw silang lahat at magsama-sama na lang daw silang lahat sa impyerno. Matagal bago nakarating si Gilbert dito sa simbahan dahil medyo malayo nga ang mental facility na pinanggalingan ni Doc Carlos. Pinagmamadali na ni Morgana si Gilbert bago pa ito mahuli ang lahat. Kasadong-kasado na ang gagawin ni Doc Carlos dahil napag-aralan na niya ang bawat sulok ng simbahan at sigurado daw na wala nang makakaligtas pa ng buhay sa kanila. Kaya humanda daw ang lahat sa pasabog ni Carlos dahil nalalapit na ang pagtatapos nilang lahat. Sino kaya ang mamamaalam? Maisasalba kaya ni Zoe ang buhay ng peking ama niya na si RJ? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!